Alina's POV. Ang kagustuhan ko pa rin ang nasunod kaya walang nagawa si George kung hindi pagbigyan ako. May kinausap lang siya na kung sino dito sa ospital, pagkatapos noon pinayagan na ako makaalis sa kondisyon na kailangan kong makabalik para daw maobserbahan ako. Maraming test pa daw ang dapat gawin sa akin, which is hindi ko na din pinagtuunan ng pansin. Hindi ko alam kung anong dahilan at bakit 2 araw akong walang malay sa ospital. Pero dahil mas focus ang isipan ko sa mga nangyari kay Stell. Hindi na ako nagtanong pa kay George. Habang nasa biyahe kami, mas pinili ko na lang ang manahimik. Bago naman kami umalis ng ospital, nangako si George sa akin na dediretso daw kami sa kinaroroonan ni Stell, which is labis kong ipinagpapasalamat. Hanggang ngayon kasi, pinilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na hindi totoong wala na siya. Pero ang pangungumbinsi kong iyon sa sarili ko ay biglang naglaho lalo nang mapansin ko na sa isang memorial chapel kami dumiretso. Anong ibig sabihin nito? Mahinang tanong ko kay George. Gusto mo siyang makita, hindi ba? Nandito na tayo. Nasa loob si Stell. Seryosong sagot niya sa akin. Pakiramdam ko bigla ako nakaramdam ng pamamanhid ng buo kong katawan. Napatitig ako sa mga taong nakasuot ng kulay itim na labas-pasok sa loob ng chapel at nang mapadako ang paningin ko sa malalaking poster kung saan nakalagay ang larawan ni Stell. Hindi ko na mapigilan pa ang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Totoo ba? Wala na siya? Patay na siya? Mahinang tanong ko, hindi ko na nga namalayan pa ang pagbaba ni George ng kotse at binuksan ang pintuan sa gawi ko. Inalalayan niya ako makababa ng kotse. Hindi niya na din ako binitawan pa hanggang naglalakad na kami papasok ng chapel. Namamanhid ang buo kong katawan at walang tigil ang pagpatak ang luha sa aking mga mata. No, hindi totoo ito. Isa lang itong masamang panaginip. Buhay siya. Buhay pa si Stell. Paulit-ulit kong sambit pagkapasok namin sa loob ng chapel para akong ipinako sa aking kinatatayuan nang masilayan ko isang kabaong. Kung saan kaagad na umagaw sa paningin ko ang larawan ni Stell sa loob ng picture frame. Alina, iha, narinig kong tawag ni Tita Bridget. Mula sa pagkakatitig sa kabaong, napatingin ako kay Tita Bridget na noon ay namamaga ng mga mata. Kitang-kita ko sa mukha nitong pagdadalamhati. Tita, mahinang sambit ko. Wala na siya. Wala ng anak ko. Humahagulhol niyang bigkas, kasabay ng mahigpit na pagyakap sa akin. Pakiramdam ko bigla akong pinagsakluban ng langit at lupa. Ang pilit na itinanim ko sa utak ko na isang prank lang ang lahat ng biglang naglaho. No, hindi totoo yan. Sabihin mo sa akin, hindi totoo yan, tita. Umiiyak kong bigkas. I am sorry, iha. Masakit. Sobrang sakit pero wala na siya. Wala ng anak ko. Umiiyak nitong bigkas. Wala sa sariling napakalas ako sa pagkakayakap sa kanya at parang nakalutang ako sa hangin na naglakad palapit sa kabaong. Impit ako na pahikbi na sumalubong sa paningin kong wala ng buhay niyang katawan. Nakahiga sa loob ng kabaong na wala ng buhay. No, Stell. Stell naman. Halos pasigaw kong bigkas. Sa sobrang silakbo ng damdamin, napayakap pa nga ako sa kanyang kabaong habang walang tigil ang pagtangis. Hindi. Hindi totoo ito. Isa lang tong malaking biro. Bumangon ka na dyan. Hindi na ako galit. Tigilan mo na to please. Idilat mo na yung mga mata mo at bumangon ka na. Nandito na ako oh. Nandito na ako. Parang baliw kong bigkas. Alina, iha. Tama na yan. Oo masakit pero wala na tayong magagawa pa. Mas pinili ni Stell na magpahinga kaya hayaan na natin siya. Narinig kong bigkas ni Tita Bridget pero wala akong narinig. Patuloy lang ako sa pagtangis. Hindi ko alam kung bakit ganito kasakit. Hindi ko alam kung bakit humantong sa ganitong lahat pero sobra naman yatang parusa to. Hindi ko kaya. Hindi ko matatanggap. Alina, tama na yan. Makakasama sa iyong matinding pag-iyak. Wala na tayong magagawa pa kung hindi tanggapin ang katotohanan na wala ng kakambal ko. Wala na siya. Narinig ko namang bigkas ng isa pang tinig.
Si Selena. Hindi ko na namalayan pang paglapit niya sa akin dahil pagkatapos kong yakapin ang kabaong ni Stella, wala na akong ibang ginawa kung hindi ang titigan ng wala ng buhay nitong mukha. Stell, ang unfair mo. Ako tong labis na nasaktan pero ikaw tong mabilis na sumuko. Mahina akong sambit. Gusto kong sumigaw para kahit papano maibsan ng kahit na konti ang paninikip ng dibdib ko. Sa dami ng mga masasakit na pinagdaanan ko, ito yatang hindi ko matatanggap. Wala sa sariling napahawak ako sa aking dibdib. Heto na naman ang pakiramdam ko na nahihirapan na naman akong makahinga. Dahan-dahan ako napatras at bago pa nagdilim ang buo kong paligid, naramdaman ko ng pagsalo ng kung sino sa akin. I am sorry Mr. Montano, pero sa sitwasyon niya ngayon, hindi namin maipapangako kung kaya niya bang mag-undergo ng another operation. May history na siya ng surgery nung bata pa siya. Dahil ipinanganak siyang may congenital heart disease. Narinig kong bigkas ng kung sino. Ang alam ko si Daddy ang kausap niya, kaya naman mas pinili kong magtulog-tulugan. Ano ang pwedeng gawin para madugtungan ang buhay niya? Willing akong gumastos ng kahit na magkano para maging maayos ulit ang puso niya, Dok. Narinig kong sambit ni Daddy. Hindi ko mapigilan ng mapakunot noo dahil sa narinig ko. I am sorry Mr. Montano. Isa ito sa malaking side effect ng mga batang nagkaroon ng history ng congenital heart disease. Although successful ang surgery niya noon pero hindi ibig sabihin noon na kaya niya nang mabuhay hanggang sa kanyang pagtanda. After so many years, dumadating talagang ganitong problema at hindi namin sigurado kung kakayanin pa ba ng pasyente mag-undergo ng another surgery. Kung maaga sanang na-detect ang problema, magagawan pa siguro ng paraan kaya lang masyado nang malubha ang puso niya. Seryosong sagot naman ng kausap ni Daddy. Hindi naman ako makapaniwala sa aking narinig. Paano nangyari to? Ang alam ko healthy na ako. Pero bakit nangyayari to? Hindi ko mapigilan ng maluha, lalo nang muling sumagi sa isipan kong huling sandali na nangyari sa akin sa burol ni Stell. Hindi ko alam kung matutuwa or malulungkot ba ako sa sitwasyon ko ngayon. Pero pakiramdam ko, pagod na rin ako. Mas maigi pa nga siguro na mawala na rin ako. Total naman, simula nung bata pa ako, wala namang ginawang kapalaran sa akin kung hindi ang saktan ako. Mariin kong naipikit ang aking mga mata. Gusto ko sanang tawagin si Daddy para kausapin. Pero hindi pwede dahil may oxygen na naman palang nakakabit sa akin. Nakakaramdam na ulit ako ng panghihina. Alina, gising ka na ba? Bakit ka lumuluha? May masakit ba sa'yo? Naririnig kong tanong ng isang familiar na boses kasabay ng pagdampi ng isang malambot na bagay sa gilid ng aking mga mata. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at kaagad na sumalubong sa paningin ko ang nag-aalalang mukha ni Selena. Kamusta ka na? Nag-aalalang tanong niya. Gusto ko siyang sagutin pero hindi ko alam kung paano. Pakiramdam ko may mabigat na bagay na nakadagan sa may dibdib ko. Teka, may gusto ka bang sabihin? Dok, pwede bang tanggalin na muna ang ventilator na nakakabit sa kanya? Narinig kong tanong ni Daddy sa kausap niyang doktor. Kasalukuyang nakatunghay na din siya sa akin. Napansin ko may kung ano pang ginawa ang doktor bago niya tinanggal ang ventilator na nakakabit sa akin. Hindi ko naman mapigilan ng pilit na pagguhit ng ngiti sa labi ko. Dad, mahinang bigkas ko. Anak, kamusta ka na? Don't worry, nandito lang kami. Hindi ka namin pababayaan. Seryosong bigkas niya. Naramdaman ko pa nga ang paghawak niya sa palad ko at ang marahang pagpisil niya. Ayaw ko na dito. I hate the smell. Puro na lang gamot ang naaamoy ko dito. Mahinang sambit ko. Kahit na may bigat akong nararamdaman sa katawan ko, pilit kong huwag yung ipakita sa kanya. Kailangan ko magkunwari na ayos lang ako dahil ayaw ko nang mag-alala pa sila sa akin. Masyado nang maraming nangyari para pati ako ay alalahanin nila. Ayaw ko na pati ako maging kargo pa nila. Anak, hindi ka pwedeng lumabas ng ospital. Hindi ka pa magaling. Seryosong bigkas niya. Why? May sakit po ba ako? I am healthy, Dad. Gusto kong makita ulit si Stella. Seryosong bigkas ko. Pinilit kong huwag maluha nang banggitin kong pangalan ni Stella para ipakita sa kanila na ayos lang ako. Halos 2 linggo kang walang ibang ginawa kundi ang matulog. Hindi ka na niya nahintay. Nalibing na namin siya. Bakas ang lungkot sa boses ni Selena habang sinasabi ang katagang yon. Hindi ko naman mapigilan ng magtaka. Ha? Naku,
Masyado yata akong nagagod sa travel ko Ilang araw na pala akong nakahiga sa higaan na to. Kaya pala umiinit ng likod ko Gusto ko nang bumangon at lumabas para naman makalanghap ng sariwang hangin. Pilit ang ngiti sa labi kong bigkas at sa huling katagang binitawan ko. Hindi ko na mapigilan pang maghabol ng aking paghinga. Masakit isipin na nailibing na pala si Stel. Hindi ko na pala talaga siya makikitang muli. Dad, please, ayaw ko na dito. Nakikiusap kong bigkas. Napansin ko nagkatitigan pa silang dalawa ni Selena bago sinenyasan ni Daddy ang doktor na sumunod sa kanya. Naiwan naman kaming dalawa ni Selena dito sa silid. Are you sure na kaya mo na? Nakangiting tanong ni Selena nang kaming dalawa na lang natira dito sa loob ng silid. I am healthy. Habol ang hiningang sagot ko. Ewan ko kung maniniwala siya pero isa lang ang aking sigurado. Ayaw kung dito ako sa ospital malagutan ng hininga. Alam ko, malapit ng katapusan ko, tanggap ko na yon. Mas maigi na rin sigurong ganito para naman matakasan ko ng pighati na nararamdaman ko ngayon. Noon pa man, aware akong posible itong mangyari sa akin. Bata pa lang sakitin na ako talagang. Natigil din ang pagpapacheck up ko para mamonitor ang kalagayan ko. May congenital heart disease ako simula nung isinilang ako dito sa mundo. At lifetime treatment yon. Pero binaliwala ko. Nakaligtaan ko na ang bawat check-up ay para mamonitor ang kalagayan ko at ito ngayon ang bunga ng kapabayaan ko. Wala na akong balak na magpagamot dahil useless din lang. Buong puso kong tatanggapin kung ano man ang magiging kapalaran ko. I am tired. Sobrang pagod na ako. Are you sure? Ayos ka lang dito? Seryosong tanong sa akin ni Daddy. Ayaw niya pumayag na lumabas ako ng ospital pero wala na rin silang nagawa pa nang ako na mismo nagpumilit pa. Ayaw man nilang direktang sabihin sa akin ang kalagayan ko. Alam ko sa sarili ko na konting oras na lang ang natitira sa akin. At ayaw kong sa ospital ako bawian ng buhay. Pasalamat na lang talaga ako dahil narinig ko ang pag-uusap nila ng doktor ko. Dahil mukhang wala talagang balak si Daddy na sabihin sa akin ang tunay kong kalagayan. Okay, sasamahan ka nila Ate Dorothy at Manang Grace sa bahay na ito. Kung bakit naman kasi gusto mo dito gayong mas palagay ang loob ko. Kung doon ka na lang muna sa bahay namin titira. Seryosong sagot ni Daddy. Wala sa sariling inilibot kong tingin sa paligid. Nandito kami sa bahay kung saan ako lumaki at nagdalaga. Ang bahay na minsang tinirhan namin ni Stel noong magsasama pa kami. Ang bahay na ipinamana sa akin ni Lola Susan Monblanc. Sa ilang taon na hindi ko papag-uwi sa bahay na to, masasabi ko na rin na mukhang alagang-alaga naman ang buong paligid. Although wala na ditong mga kasambahay na nakasanayan kong kasama noon, pero may mangilan-ngilan pa rin na mga trabahador na naiwan dito. Siguro para ma-maintain pa rin ang kaayusan ng buong paligid. Dito po ako lumaki at nagdalaga, Dad. Dito rin nabuong lahat ng pangarap ko sa buhay. At ang bahay din na ito ang naging saksi ng masaya at malungkot na araw ko sa buhay. Nakangiti ko sagot kay Daddy. Napansin ko natigilan to habang malungkot na nakatitig sa akin. Si Selena naman tahimik lang na nakaupo sa loob ng sasakyan pero alam kong umiiyak siya. Ewan ko ba, siguro pati siya apektado din sa kalagayan ko. Sige na Dad, tatawag na lang po ako sa inyo kung sakaling may kailangan pa ako. Gusto ko na rin pong magpahinga na muna. Nakangiti kong wika kay Daddy. Isang pagtangwang naging tugon nito sa akin bago niya ako hinawakan sa magkabilang balikat. Mag-ingat ka dito anak, kung ano man ang nararamdaman mo ngayon, lumaban ka. Mahal kita at marami pa akong pangarap para sa'yo. Bakas ang lungkot sa mga matang wika niya. Thank you Dad, mahal na mahal ko rin po kayo. Masayang masaya ako dahil ikaw ang naging ama ko. Nakangiti kong bigkas at pagkatapos kong sabihin ng katagang iyon, dahan-dahan na ako naglakad papasok ng bahay. Nang nasa harap na ako ng main door, hindi ko mapigilan ang muling lingunin si Daddy at kaagad na gumuhit ang malungkot na ngiti sa labi ko. Nang mapansin ko na kausap niya sila Manang Grace at Ate Dorothy. Siguro katakot-takot na naman nabilin ang ginawa niya sa dalawa para masiguradong kaayusan ng kalagayan ko. Ipinagkibit balikat ko lang iyon at tuluyan na akong pumasok sa loob ng bahay. Inilibot ko ang tingin sa buong paligid at hindi ko mapigilan ang muling pagguhit ng malungkot na ngiti sa labi ko nang mapansin ko na halos wala man ang ipinagbago ang loob nito. Kompleto pa rin ang mga dating kagamitan. Malinis ang buong paligid na halatang alagang-alaga sa linis. Grabe, ilang taon na nga ba akong hindi nakauwi sa bahay na to?
3 taon, 4 na taon, parang kailan lang pero sariwa pa rin sa isipan ko lahat ng mga alaala ng nakaraan. Malulungkot at masasakit na alaala. Akmang maglalakad na sana ako patungo sa may hagdan nang mapahinto ako. Mula sa kinatatayuan ko, tanaw ko na ang living room at wala sa sariling napahakbang ako patungo doon nang maagaw ang atensyon ko na isang malaking picture frame na nakasabit sa wall. Yes, larawan yun naming dalawa ni Stel nung ikinasal kami. Hindi ko mapigilan ang muling pagsilay ng malungkot na ngiti sa labi ko habang dahan-dahan na naglakad patungo doon. Ang ganda naming tingnan sa larawang yun. Ni hindi ko na nga naalala pa kung paano kami kinunan ng larawan sa kasal namin. Pero masasabi kong perfect shots. Isang alaala na lang ang lahat dahil alam ko sa sarili ko na hindi na muli kami magkikita pa ni Stel. Hindi ko na napigilan pang pag-alpas ng mahinang hikbi mula sa labi ko. Bakit ba napakahirap tanggapin ang katotohanan na wala na talaga siya? Patay na si Stel at kahit na ano pa man ang mangyari, hindi na siya babalik pa. Sa naisip kong yun, laglag ang balikat nang makita ko sa second floor ng bahay. Kaagad na sumalubong sa akin ang malungkot na aura ng bahay. Wala akong naririnig na kahit na anong ingay sa buong paligid na lalong nagpadagdag sa lungkot na nararamdaman ng puso ko. Mas pinili kong umuwi sa bahay na ito dahil gusto kong alalahanin ang masasayang araw na nangyari sa buhay ko. Pero mukhang kabaliktaran yatang mangyayari. Wala yata akong ibang gagawin sa bahay na ito kundi ang umiyak na umiyak. 2 linggo ang matulin na lumipas na wala akong ibang ginawa kundi ang magkulong sa loob ng aking kwarto. Kapag araw at sa gabi naman, makikita ako sa garden na tahimik na nagmumuni-muni. Araw-araw din ako kundalawin ni Daddy para masigurong kaayusan ng kalagayan ko. Minsan na rin akong dinalaw ng mga uncles ko sa bahay na ito at masasabi ko na masaya ako dahil ramdam ng puso ko kung gaano ako kahalaga sa kanila. Nakakalungkot isipin na alam ko sa sarili ko na hindi na ako magtatagal. Sa bawat araw na nagdaan, ramdam ko na lalo kong humihina. May mga pagkakataon pa nga minsan na nahihirapan na akong bumangon sa umaga. At konting galaw lang naghahabol na rin ako sa aking paghinga. Dinadalaw din ako ng doktor ko pero wala na akong energy pa para magtanong kung ano na nga bang sitwasyon ko. Ramdam ko din naman na alam na nilang lahat na alam ko na rin kung ano man ang sitwasyon ko ngayon. Pero kagaya noon, wala talagang ni isa sa kanila ang gusto mag-open up tungkol sa kalagayan ng kalusugan ko ngayon. Senyorita, ready na pong gamot nyo. Inumin nyo na po ito. Kakatapos ko lang kumain ng agahan na ilapag ni Ate Dorothy ang ilang pirasong gamot sa harapan ko. Ate naman, alam niyo naman po na hindi ko gusto ang lasa ng mga gamot na yan. Seryosong sagot ko. Senyorita, hindi pwedeng hindi niyo po ito iinumin. Nakalimutan niyo na po ba? Kahapon hindi rin kayo uminom ng gamot tapos nahirapan kayong huminga kagabi. Sige na po, tiisin niyo na lang ang lasa dahil para din naman sa inyo ito. Pilit ang ngiting sagot ni Ate Dorothy. Wala sa sariling napatango ako. Okay, iwan mo na lang muna dyan. Iinumin ko na lang yan mamaya ng kaunti. Seryosong sagot ko. Kaagad namang gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito bago niya ako iniwan dito sa loob ng aking silid. Nang mapag-isa ako, isang mahinang buntong hininga ang pinakawalan ko bago ko dinampot ang mga gamot. Bumaba ng kama at naglakad patungo sa banyo kung saan walang pag-alinlangan na inihulog ko ang mga hawak kong gamot sa toilet bowl. Simula noong dumating ako dito sa bahay, never akong tumikim ng kahit na isang gamot. Kaya siguro kay bilis bumagsak ng kalusugan ko. Aware din ako na gumagawa ng paraan sila Daddy para makaligtas ako sa sakit kong ito. Pero wala na talaga akong balak pang magpagamot. Maluwag sa dibdib kong tatanggapin ang kamatayan dahil yun lang ang alam kong paraan para matakasan ko ang pighati na nararamdaman ko ngayon. Pagkatapos kong i-flash ang mga gamot sa toilet, nagpasya akong lumabas ng aking silid para maglakad-lakad sa labas. Sakto naman ang pagkalabas ko ng bahay. Isang sasakyan ang tumigil sa harap ng bahay kung saan bumaba si Doc Alwin. Yes, si Doc Alwin na simula nung na-diagnose ulit ako sa sakit ko ngayon lang ulit nagpakita sa akin. Hindi ko mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko at kaagad siyang sinalubong. Doc, tawag ko sa pangalan niya. Hi Alina, nakagiting wika niya habang naglalakad na rin siya pasalubong sa akin. May hawak siyang mga bulaklak na kaagad niyang inabot sa akin nang tuluyan na kaming nagkaharap. Kamusta ka na?
Nakangiti niyang tanong sa akin. Heto, araw-araw na lumalaban sa buhay. Pabirong sagot ko sa kanya. Umagapay siya sa akin sa paglalakad patungo sa may garden at pagkadating ko doon, inalalayan niya pa akong makaupo sa isa sa mga upuan. Kaya mo yan, ikaw pa ba naman? Fighter ka eh, nakangiti niyang bigkas. Naupo na rin siya sa katapat na upuan habang hindi mawala-wala ang ngiting nakaguhit sa labi niya. Fighter nga ako pero kung sakaling tumigil na sa pagtibok ang puso ko, hanggang doon na lang sigurong buhay ko. Seryoso kong sagot sa kanya. Bigla naman siyang napaseryoso habang puno ng pagtataka natitigan niya ako. Alam mo na, seryosong tanong niya. Ang alin? Ang tunay na sitwasyon ng kalusugan ko? Of course, sa araw-araw ba naman na pinapahirapan ako nito eh. Malalaman at malalaman ko talaga. Nakangiti kong sagot sa kanya. Gagaling ka. Ginagawa namin ng lahat kasama ng daddy mo na gumaling ka. Kailangan mo lang namang mag-undergo ng surgery at maaaring babalik din sa normal ang lahat. Seryosong sagot niya sa akin. Paano kung ayaw ko na? Seryosong tanong ko. Ang alin? Paanong ayaw mo na? Seryosong tanong niya sa akin. Ayaw ko na. Ayaw ko nang lumaban sa buhay. Tanggap ko na magiging kapalaran ko at ayaw ko nang mag-undergo pa sa panibagong surgery na alam ko rin namang wala ng kasiguraduhan para madugtungan pang buhay ko. Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin ko pait na kagad na gumuhit sa mga mata niya na sinabayan niya pa ng paulit-ulit na pag-iling. No, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi lang iisa, 2 o 3 doktor ang gumagawa ng paraan para mapag-aralan ang nalalapit mong surgery, Alina. Lumaban ka. Seryoso niyang sagot sa akin. May dapat pa ba akong ipaglaban, Doc Alwin? Feeling ko wala na eh. Malapit ng katapusan ko at hindi ko na kaya pang lumaban. Seryoso kong sagot sa kanya. Tutulungan kita. Alam kong mahirap pero tutulungan kita. Seryoso niyang bigkas kasabay ng paghawak niya sa isa sa mga kamay ko. Ano ang ibig mong sabihin? Seryosong tanong ko sa kanya. Alina, mahal kita. Mahal na mahal kita. At kaya ako nawala ng ilang linggo para makipag-usap sa iba't ibang doktor abroad para ikonsulta ang kalagayan mo. Ilalaban kong buhay mo dahil mahalaga ka sa akin. Seryoso niyang bigkas. Mahal mo ko? Imposible. Gulat kong sagot sa kanya. Paanong imposible? Walang imposible, Alina. Alam mo bang, unang kita ko pa lang sa'yo noon, minahal na kita. Kaya lang mas pinili kong lumayo para hayaan kang mag-heal. Pero ngayon nandito na ako, hindi ko hayaan ang sakit mong yan ang maging karibal ko para hindi ka maging akin. Seryoso niyang sagot sa akin. Doc Alwin, no, hindi na pwede. Ibaling mo na lang ang pagmamahal at atensyon mo sa iba dahil imposible na. Masyado kang mabait para masaktan ng dahil sa akin. Seryosong sagot ko sa kanya. Hindi. Alam kong nagugulahan ka lang ngayon pero wala akong balak na sumuko, Alina. Makikita mo, gagaling ka. Bubuhayin ka ng pag-ibig ko at gagawin kong lahat para maging maayos ang kalusugan mo. Seryosong sagot niya sa akin. Wala sa sariling mabilis akong napatayo. Hindi ko rin talaga inaasahan na mahulog ang loob ni Doc Alwin sa akin kaya ngayon pa lang gusto ko nang iparamdam sa kanya na wala na siyang pag-asa sa akin. Malabong malabo na dahil sa araw-araw na nagdaan, nararamdaman ko na malapit ng katapusan ko. Kung wala ka ng importanteng sasabihin, pwede ka nang umalis na muna. Kailangan ko na magpahinga. Seryosong sagot ko sa kanya. Napansin ko natigilan siya pero halata sa mga mata niya ang sakit. Pilit naman akong ngumiti. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa akin, Doc. Muli kong bigkas at hindi ko na hinintay pang pagsagot niya. Kusa ko nang inihakbang ang mga paa ko papasok ng bahay. Diretso ako sa kwarto at saktong pagpasok ko sa loob. Wala sa sariling napasapu ako sa aking dibdib. Masakit at kinakapos na naman ako sa aking paghinga. Anong buhay pa kaya ang naghihintay kay Alina ngayong nasa matinding pagsubok ang buhay niya dahil sa kanyang sakit? Anong mararamdaman niya ngayon na nagtapat ng pag-ibig sa kanya si Doc Alwin? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.